Kahit na si Senator Marcoleta ay sumuko na sa kanila mga kababayan, kahit na ang butihing senador na yan ay nasa kamay na nila sa mga panahong ito, pero sabi ko na rin sa nakaraang video natin, may milyon-milyong mga Pilipino pa rin ang magpapatuloy ng tinitindigan ng butihing senador. Okay, magandang araw po sa ating lahat. Happy Monday ho sa ating mga kababayan. Lalo na ho sa ating mga subscriber po na dito. Shout out po sa ating mga subscriber po, yung mga baguhan, yung mga datihan, at sa ating mga lagi hong nanonood sa ating mga vlog dito, sa ating mga ginagawa dito, yung ating mga upload. Sa mga subscriber ko po na nandyan ho lagi, marami po salamat sa inyo mga ma'am, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa ang lugar diha sa San Carlos, Pilar, Bohol sa Pilipinas. Majong adlaw ninyong tanan diha, majong buntag mga bulanan, majong buntag nga mga OFW, majong gabi sa mga OFW kung saan man itong video na to ay umabot sa inyo ng gabi. So sana maganda po ang inyong kalagayan ngayon, lalo na ho sa Pilipinas, na ito na nga yung katatapos ko lang na yung vlog ko yung kahapon or kagabi. Nabanggit ko nga yon na abangan ko ho itong paghuli ni Senador Rodante Marcoleta. Gawa ho na expected na ho talaga yon na nung Friday nakarapol na ho yung kaso niya. So expected ho talaga yon na para sa akin na lalabas ang susunod nun ay yung arrest warrant na ho. Nangyari ho kanina. O sabi ko nga, isabay ho nila to sa impeachment para yung paghuli ni Senador Rodante Marcoleta, masasapawan ang impeachment para yung mga nagko-cover na mga media ay parang maghati-hati ang kanilang pagbabalita. At depende na rin kung saan ang mga pinaka-priority. Pero napansin ko kanina na priority masyado ang impeachment ni BP Sara. So nanonood ako kanina sa sandali lang kasi nasa ano kami kanina, nasa syudad kami. So sabi ko, di ako mapakali. Panay silip ako sa mga social media. So nakita ko ho yung nangyari kay Senador Rodante Marcoleta at saka yung pag-umpisa na nga sa trial ng impeachment ni BP Sara kanina na yung pinabalik yung kaha ng yung tax return o ITR ni VP Sara sa BIR at itong sinabi ni Chis Escudero na 16 pa din ang magiging buboto para ma-convict si BP Sara. So yun ang tama. Yun ang tama talaga. So si Chis Escudero sumunod sa tamang rules or sa tamang batas doon sa impeachment. So itong 16, palagay ko mahirap-hirap nila to nila ma-hit itong 16, pero pwera na lang kung pera naman ang gagapang dito lahat-lahat. At ang pag-uusapan natin ngayon itong paghuli ni Senador Rodante Marcoleta, na itong mayroong taga-miyembro ho ng INC na naglabas na naman ho ng kanyang, yung napanood niyo bandang unahan, naglabas na ho ng kanyang opinion na mukhang mayroong balak ang INC na mauulit ang kanilang pagrarally. So abangan lang natin kung ano talaga ang kanilang mga plano ngayon, kasi nababasa ko o naintindihan ko or parang natanaw ko ang kanyang mga sinasabi na sasabihin na mapanoodin yung video na to, na mukhang may balak talaga na mag-rally kasi nabanggit niya dito yung video muna pasok ko. Mga kababayan, nais lang po nating magpaalala sa mga kinauukulan tungkol sa tinitindigan ng Iglesia ni Cristo. Na batay sa pahayag ng tagapagsalita ng Iglesia, ang kapatid na Edwil Zabala, kahit na maipakulungan niya nila si Senator Rodante Marcoleta, hindi naman titigil ang Iglesia ni Cristo na manawagan sa ating gobyerno na maibigay sana ang katarungan at hustisya sa mga kababayan nating ninakawan. Hindi anya mananahimik ang Iglesia ni Cristo sa harap-harapang pangyuyurak sa katarungan na dapat ay ibinibigay ng ating pamahalaan mismo sa ating bansa mula sa nangyaring pandarambong katiwalian sa gobyerno. Kahit na si Senator Marcoleta
ay sumuko na sa kanila, mga kababayan, kahit na ang butihing senador na yan ay nasa kamay na nila sa mga panahong ito. Pero sabi ko na rin sa nakaraang video natin, may milyon-milyong mga Pilipino pa rin ang magpapatuloy ng tinitindigan ng butihing senador na dapat ay merong managot sa nangyaring korupsyon at katiwalian sa Pilipinas. Kagaya ng ipinaglalaban ni Senator Marcoleta, tayo man din, hindi lang sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, kundi sa iba pa nating mga kababayan, ay patuloy na ipaglalaban yung sinimulang pakikipaglaban ni Senator Marcoleta. Kaya, maipakulong man nila si Marcoleta, mapatahimik man nila sa sandaling panahon, may milyon-milyong Pilipino pa rin ang patuloy na mananawagan at kakalampagin ang ating pamahalaan hanggang sa maibigay ang hustisya at katarungan sa Pilipinas. Yun ang sabi niya. Milyon ang nag-aabang dito. Milyon pa ho ang gagalaw ho dito. Ibig sabihin, pakikilusin na ba ng Iglesia ni Cristo ang kanilang miyembro na umabot ng ilang milyon? Yan lang ho ang tanong ko dito. Hindi ko minamaliit ang Iglesia ni Cristo dito. Kung talagang, yon ang balak ho ninyo, INC, na isigaw talaga ang hustisya dito. Hindi ho sapat itong pagsisigaw lang na talaga na yung kay Bongbong Marcos. Kung ako nito, kung akong nito, patalsikin na lang talaga yan. Para sa akin Uluri ko sinabi ang INC na patalsikin ninyo. Para sa akin, tanggalin na lang talaga sa pwesto yung Bongbong Marcos na talaga yan. At isa pang nakikita ko dito, isa pang naano ko dito, si Bongbong Marcos ba ready na bang ipaggira dito sa dito sa INC sa kanilang paninindigan na religious group lang kayo. Presidente ako dito, wala akong pakialam sa inyo. Yan ang nakikita kay Bongbong Marcos Siguro naman INC, yung mga nasa inyo ngayon, yung mga leader ho diyan, napapansin nyo naman siguro talaga kung ano rin talaga ang pinapakita ng presidente ngayon. Hindi kayo pinapansin talaga Hindi ko sinususugan ang inyong para magalit ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pero napansin ko talaga na ilang beses na itong Iglesia ni Cristo na sinuportaan itong si Bongbong Marcos. Sige, unang-una, sinuportaan ito si Bongbong Marcos, yung kandidato siya pagka-presidente na sinuportaan ng INC. Pangalawa, ang dami ng pagkakataon na hindi man lang talaga nakita rin ng presidente ang itong religious group na to. At alam nyo ba na itong si Bongbong Marcos wala akong pakialam sa mga religious group ho yan. Kung nakita natin itong KOGC, anong ginawa sa itong pamahalaan ni Bongbong Marcos, wala siyang pakialam doon. At di malayo ang mangyari din itong INC. Dahil itong nangyari ngayon, na itong INC nga, may napapansin ako dito na lumalalim na ho ang lamat dito kay Bongbong Marcos. Vice versa. Si Bongbong Marcos mukhang nagkaroon din ng lamat dito sa INC. Sa tingin ko lang kasi hindi niya pinapansin Wala na ho siyang pakialam sa religious group niya, lalo to sa Iglesia ni Cristo. Kasi iba kasi talaga ang utak ni Bongbong Marcos Kaya nakikita ko ngayon dito, itong paghuli ni Senador Rodante Marcoleta, lalalim at lalalim pa ang mga dito, ang kanilang magiging hidwaan nitong INC versus dito sa kay personalmente dito kay Bongbong Marcos. Kasi si Bongbong Marcos wala talagang pakialam. Nakita naman natin kung sino ba talaga si Bongbong Marcos. Recently lang lahat ng nangyari pala na flood control, hindi pala siyang may kasalanan noon. May taong may kasalanan ng mga Duterte na naman. At itong impeachment, suportado niya na ang impeachment. Noon hindi niya suportado ang impeachment. Pero ngayon, kailangan humarap ni Vice Presidente dyan. Kung ako, haharap ako Ngik-ngik mo. Darating na ng araw, ikaw rin ang haharap sa batas. Pustahan tayo. Haharap ka rin, Mr. Bangag. Kasi, nalalapit na ho ang iyong pagkatapusan ng iyong termino. 2 years na lang
second to the last na lang tong ano mo ngayon, itong magiging itong tawag nito SUNA, yung State of the Nation address. Second to the last na lang ito. Next year, pagka 2028, wala ka ng SUNA. Sa sunod taon, may SUNA ka pa. Pero kung aabot ka, magkikita ko lang dito kung ano na naman ang sasabihin mo nga. At ito ngayon, ang inaabangan ko dito, ano kaya ang sorpresa na naman dito sa ANC na nangyari ho ito, nung nangyari na ang Iglesia ni Cristo na walang nakakaalam, na lumusob. Tama ba? Lumusob sa EDSA. At walang nagkaalam-alam nun. At bigla na lang doon sila. 1 million lang. 1 million lang. Tapos na ang karera ni Bongbong Marcos. Yan lang yung ano ko dyan. Tama yung binanggit kanina, itong mga kasapi ng Iglesia ni Cristo. Milyon ho ang nandyan pa para suportaan si Senador Rodante Marcoleta. Paano na lang kung ibang mga kagaya kay Senator Jinggoy Estrada na wala hong religious group na nanawagan para sa kay Jinggoy Estrada. Swerte itong si Senador Rodante Marcoleta dahil itong Iglesia ni Cristo talagang nasa likuran niya. Suportado ho siya. Pero si Jinggoy, wala. Pati si Bato de la Rosa, wala din. Sabagay, si Bato di pa man nakulong. Wanted pa siya ngayon. Wanted naman talaga kasi hinahanap siya ng panggobyerno ngayon . Si Jinggoy lang nakakulong na. At nagsama pa to. Magsasama yata to sila ni Senador Rodante Marcoleta diyan sa may Payatas. So, ang impeachment, ayan na, gumugulong na. So, bukas ulit, meron pa rin impeachment bukas, ang trial. So, mukhang painit na. Umpisa pa lang, pero mainit na ang kanilang mga bangayan. So, hanggang, kailan to? 90 days? Ang kanilang pagtatrial. So, pagdating ng 90 days, doon makikita natin ano ang sa finishing line na yun ang pinaka-final. Convicted o ano kaya mangyari ni BP Sara? Abangan natin yan.